Road rage. Naging biktima ka na ba nito o kaya ikaw yung may problema ng road rage? Alam mo, kailangan na natin pag-usapan to ngayon dahil nangyari lang insidente recently na may road rages with Wilfredo Gonzalez, former police, and with a cyclist na hindi natin kilala dahil ayaw niyang magpakilala because he's afraid for his life. Nakita natin dito sa viral video na to na lumabas na naggitgitan sila tapos lumabas si Wilfredo Gonzalez at binatukan niya yung cyclist at hindi lang yon, naglabas siya ng baril at kinasa niya yung baril niya. Mali yun. Mali si Wilfredo Gonzalez for doing what he did. Kahit na ano pa ang circumstance, maling-mali yun. You never pull out a weapon and actually brandish a weapon and kinasa pa niya yung baril niya. Kahit niya tinutukan yung tao, nilabas niya yung baril niya. Mali yun. To add insult to injury, nagpa-presscon pa siya. As if siya yung biktima dito. Ang pagtrato nga sa kanya ng PNP from what it looks like is para pa siyang VIP. He is a criminal. What he did is considered criminal. Brandishing a weapon, okay, assault, grave threats, hindi yan gawain ng isang tao na marunong ng emotional management. Ito po ay isang tao na may anger management issues. Somebody who acts with impunity na tingin niya they're above the law. Kaya lang naman siya nagpa-presscon ngayon dahil binabati ko siya ngayon online ng mga netizens. Pero when I watched that presscon, I don't think he was even apologetic for what he did. I don't think he even understood or was remorseful sa kanyang nagawa at gaano ka mali yung kanyang nagawa. At nanawagan pa siya sa mga vloggers na hindi daw ng mga vloggers alam yung punot dulo ng problema at ng issue. At hindi daw nila nakita yung buong nangyari. Nakita lang daw nila yung paglabas ng baril at pagkasa ng baril. Yun lang daw nakita nila. Kaya dapat daw maging responsable ang mga vloggers. Alam po nyo kahit na ano pong anggulo, tignan natin to. Kahit anong pinagawain nyo, kahit sino nagumpisa ng away o gulo na to, mali pa rin yung pagbunot nyo ng baril at pagkasa nyo ng baril. Mali po yun. Walang excuse that can ever justify somebody doing that because naggitgitan kayo sa traffic. At kawawa naman daw yung pamilya niya dahil daw sa pambubuli sa kanya online. Sorry, hindi po kawawa ang pamilya niyo dahil sa pambubuli. Kayo po ang rason kung ba't sila kawawa dahil po sa ugali nyo na kailangan nyo pong baguhin. Kailangan pong ayusin nyo yung inyong anger management issues. At kahit sino po kayo at kahit gaano kayo kagalit, wala pong kayong karapatan bumunot ng baril at ikasa yung baril nyo dahil naiinis ka lang sa kausap mo. At sasabihin niya na ginawa niya yun para dumepensa lang daw siya. Anong klaseng depensa yan? This is a cyclist you're up against. I didn't see any signs that you were in grave threat or grave danger. Ikaw yung may baril at ikaw yung nambatok ng tao. Hindi po kayo ang inattack dito. Kayo po ang nang-a-attack ng tao eh. Kayo po yung agresibo eh. So ano pwede nating matutunan sa nangyaring to para sa atin din na maiwasan natin itong mga ganitong klaseng gulo? Unang-una, alam mo ba naman sa Metro Manila, sa sobrang grabe ng traffic dito at sa sobrang maraming mga hindi marunong magmaneho, kailangan chill ka lang. At maliit na bagay lang talaga yung mga insidenteng yan sa kalsada. Huwag kang bumigay sa init ng ulo mo. Hayaan mo na lang. Pag ikaw ang naging biktima ng isang tao na may road rage, hayaan mo na lang siya. Huwag mong papayagan na yung ego mo ang magde-decide kung anong gagawin mo para manlaban ka pa. Hayaan mo na lang siya. Pero kung ikaw naman ang isang tao na may problema with road rage, siguro dapat wala kang baril na hawak. At siguro kung may road rage problem ka, dapat siguro hindi ka na nagmamaneho. At please, see a psychiatrist or a psychologist. You need help. Kasi alam mo, pag bumibigay ka sa yung galit, walang mabuting kalalabasan yan. Para sa'yo at para sa kausap mo. Pareho kayong talo dyan. Paano kung binunot mo yung baril na yun tapos nabaril mo yung tao, napatay mo? Di makukulong ka. May isa nawalan ng buhay, ikaw din mawawalan ka na ng buhay dahil nakakulong ka na. Kawawa ang pamilya mo dyan. Dahil lang nainis ka lang. Huwag kang bibigay sa galit o sa inis mo. At sana lang para kay Wilfredo Gonzalez, sa totoo lang mas mabuti siguro kung mag-apologize ka na lang, aminin mo na lang yung pagkakamali at make amends to it. Alam mo yung nakaka-insulto pa talaga dito is pinagbayad pa niya yung cyclist ng 500 pesos para sa damages daw. Grabe naman. Tapos he's going to claim that, they settled it, nag-usap na sila, na-areglo na. Kung sino ba naman tutukan mo ng baril, talagang aareglo yan dahil syempre natatakot yan, And sa kasong to, I really hope our government will do something about it to make sure that there is justice and that this does not happen again. And I commend QC Mayor Joy Belmonte for speaking out and looking to take action against this person. And also for DILG Secretary Abalos for speaking out, condemning this act. At sana talaga may gawin silang action beyond their words
to be able to ensure that the public is safe against abusive former police officers and other individuals that can cause harm to the general public. At para sa mga ibang nanonood ng video na to na may issues with road rage, alalahanin nyo na yung mga maliliit na bagay yan dapat hindi nyo pinag-aabalahan at kinaiinisan. Maliit na bagay lang yan para maulagay sa panganib ang yung buhay. Kayo, ano tingin nyo? Meron ba kayong issues ng road rage o kaya naka-experience na kayo at naging biktima ng road rage? Kung meron, I'd love to hear from all of you. Please write down your stories and comments in the comment section. Salamat, ako si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.